mga kasamahan, hinaharas sila sa work, so many things being done at nagugulat na lang sila, lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang harassment ang feeling nila. So, this has to stop. Although, naniniwala pa rin ako na dapat ang utang kailangang bayaran. Of course. Pero meron mga pamamaraan naman para maningil ang pinagkakautangan. Hindi yung dadaan natin sa parang dahas. That's not the way it should be. And pangalawa dun sa ating agenda rito ay meron akong complainant, pumunta sa programa ko sa Antid sa radyo, nakapag-withdraw for forgery ang certain people worth, I think, 41 million pesos sa Metrobank and RCBC, and forged signature, paano nakalusot yun. And so, we've invited the central bank, ano ba yung mga ways na gagawin natin, nang sa gayon hindi na makalusot ng ganitong klaseng perjury. I don't know bakit nakalusot pa rin ito sa dalawang nabanggit na bangko. And also, pag-usapan din natin, dami kong reklamo sa mga sanlaan, pawn shops. And I thank Cebuana Luwiller, they're here, and nag-testing din kami based on sa reklamo ng mga pumunta sa akin. Pag nagsasanla sila, may butas na raw yung kanilang alahas, or kulang ng timbang, or naputulan na, etc. So these are our agenda today, and we have to resolve this. Inherent legislation finds ways na mabigyan ng solusyon ng problema ito. That's my opening statement for now. Win, thank you. You have an opening statement, please. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat sa pagdinig ho dito. In fact, matagal na ho itong problemang ito at papasalamat po ako sa inyo at binigyan nyo ng oras itong issue na ito. Yung mga gustong umutang, pwede naman umutang, pero importante magbayad. Diba ho? At bago umutang, importante rin na alam natin o alam ng umuutang na meron silang kakayahan na magbayad. At kaya importante rin po na masabi natin doon sa mga umuutang na responsable nila na bayaran yung inutang nila. Pero Mr. Chairman, kagaya ho ninyo, marami rin ho kaming natanggap na mga complaints dahil yung mga nagpapautang, hindi lang nagpapautang, inaalok pa sa pag-uutang. Kumbaga, ginagawa nilang madali para umutang. Pero kung ikaw ay kumagat doon sa utang, una, papatawang ka ng almost 50% na interest rates and deductions. Wala hong financial institution na nagde-deduct po ng 50% on interest rates and deductions. And pangalawa, isang araw ka lang kung hindi magbayad, katakot-takot na pananakot, kagaya ng sinabi nyo ang ginagawa. Pagmumura, pinapahiya sa komunidad, meron ho kaming reports na pinapadalan po ng corona ng patay, pinapadalan po ng bala, para ho puwersahin na magbayad. Mr. Chairman, with your permission, may mga konting slides. Bago yan, Senator Win, with your indulgence, I'd like to acknowledge online the presence of Senate President Chis Cordero. Yep. Go ahead, Sen. Ito po yung ilan sa mga slides na kinulate ho namin. Slide number 2 na magpapakita ho, napakadaling ho manloko para umutang ang tao. Magte-text lang, tapos approve na po yung loan ninyo. Kaya yung mga tao, Mr. Chairman, kumakagat dito sa mga utang na ito. Pero pag hindi ka makabayad, ito po yung mga text sa slide 3 na nakita ho namin. Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta. Puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Kaya, Mr. Chairman, dahil ho dito sa mga ganito, nag-file nga ako ng bill, ang tawag ho dito yung Fair Debt Collection Act, kung saan importante rin na maningil at karapatan rin po ng mga nagpautang na maningil. Pero dapat nasa tama at wastong pamamaraan yung paniningil at makatarungan yung paniningil po ng mga nagpapautang. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Kaya Mr. Chairman, maraming salamat dito sa hearing na ito. It's about time that we conducted this hearing dahil talagang marami ho tayong mga kababayan na naloloko. Actually, gusto lang umutang pero nga dito sa pagte-text ho nila, naloloko sila sa pag-utang at pag nakautang na ho sila, kumbaga natatrap na sila ho doon at dahil nga sa laki ng utang na sa laki ng kaltas doon sa utang ho nila, hindi na sila makawala doon sa utang, paikot-ikot na lang ho at hindi na sila nakakawala sa kanilang dapat bayaran. So maraming salamat, Mr. Chairman.
Thank you. At gusto ko lang may dagdag dyan, Senator Win. On top of those things that we've mentioned, yung modus nila kung paano maningil, kasama na rin dyan ay yung pananakot na meron ng warrant of arrest. Nakita ko nga dun sa post, ay yung iba nagpapanggap pa na sila daw ay pulis at pupunta na, sila ay taga-NBI, sila ay may kamag-anak na governor, etc. etc. So, nagpapanggap. And then, yung mga personal information, pangumutang, nakakapagtaka paano na ipasa sa mga katabaho, sa mga kamag-anak. So, grabe na talaga ito and this has to stop. Now, my first question now is with the SEC. Do we have somebody from SEC? And your name po, Madam? Please state your name again. Good afternoon, ladies and gentlemen, Senators Tulfo, Gatchalian, and Senator Cheese. I'm Attorney Kenneth Joy Kimio, OIC Director from the Securities and Exchange Commission, representing the Financing and Lending Companies Department of SEC, sir. Then you're the right person we need to talk to. Thank you very much for your presence, ma'am. On November 2, 2021, SEC imposes a moratorium on registration of new online lending platform. Moratorium, pinai-stop na, including existing financing companies and lending companies that will engage in online lending platforms. Okay, napakaganda po itong inisyu ninyo na moratorium. Pero, ang tanong, ngayong 2025, after na magkaroon ng moratorium, nadagdagan ng 40 itong mga bagong pinayagang online apps na Sir, napapautang. I have to qualify with respect to the brick and mortar financing and lending companies. When I say brick and mortar, that means those who have no online no online apps. So patuloy po yung registration yon. Pero po yung sinasabi na online lending apps, out of the universe, there's only Hindi, online lending platform. Opo, sir. Kasi po nga, yun pong lending, yung brick and mortar po. Pag sinabing brick and mortar, sir, ito po yung walang online lending platform. Ibig sabihin, may physical office sila. Yung mga borrower, pumupunta sa kanilang mga office. Hindi, or we're talking about branches. the online So now. for online, Walang physical tayo yes, for pag-usapan online po, the OLA is 117 corporations. This is a mixture po ng lending and financing company na may online lending. Right. But ang kanila pong OLA, kung corporation po sila 117 po, meron po silang 181 lending app. Okay. Pero meron na idagdag na 40. Pwede po mamalaman kung ano yung reckoning period, sir. Pag titingnan mo yung registration nila, nung original nag-issue ang SEC, yung mga authorized, yung mga registered, ng mga nabigyan ng online lending permit or registration, nakalista yung mga pangalan. Opo. The names, nakalista doon. And then, noong 2025, nagpalabas ng listing kayo dyan sa SEC ng mga registered, mga online lending. May pumasok doon na 40 na wala sa original na listahan nung mag-issue ka ng moratorium. You follow me so far? But this 40, lo and behold, pasok doon sa registration noong 2021 na mag-issue kayo bago kayo mag-issue ng moratorium. So parang magic. Hindi, sir. Kasi po nung nag-issue po ng memo circular conducting the SEC moratorium, sinabi po na ang cut-off date is November 2, 2021. Pero effective November 5, 2021. Sir, ang nangyari po doon, prior to November 2 of 2021, yun po mga existing financing and lending company na gusto ng app, nag-over-declare po sila. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa 5 po yung nag-online app, nag-over-declare sila. So, ibig sabihin po kahit po website nila, kahit ginagamit lang po nila for advertisement, kahit may lending app po sila na ginagamit lang nila, say for example, na yun, nag-advertisement, nagma-market, in-over-declare po nila yung kanilang declaration using the affidavit of compliance. Kaya nga po, ma'am, may mga nirevoke din kayo. So, ang nangyari, sir, Ma'am, let me finish. Hindi natin masyado tayo nagkakaintindihan. Again, nagbigay kayo ng listing nung mag-issue kayo ng moratorium na ito ang mga registered. Nag-issue kayo, nagpalabas kayo ng listing ng mga registered online lending companies after na makapagpalabas kayo ng moratorium. You follow me so far? Okay. We have that listing, we have that numbers of online companies na existing, na allowed. Now, pagdating ng 2025, this year, merong nakasingit doon. Siyempre may mga tinanggal pa kayo doon since 2021, may mga na-revoke, di ba? 2025, merong
na ad na 40 na wala doon sa original list ninyo. Okay? Wala sa original list. Pero kung titingnan mo yung records nitong 40 na naidagdag, pasok sila doon sa bago mag-moratorium. So parang in-antedate, lumilitaw, para maging mas mapabilis tayo magkaintindihan dito. Hindi naman po, Parang sir. isingit. Sabi ko nga po, yun pong affidavit of compliance prior to the moratorium po. Sandali lang. I would like to acknowledge the presence virtually of Senator Coco Pimentel. Thank you, Senator Coco Pimentel. Nag-over-declare po sila. Actually, there are 288 as of June 2023. Teka Pero muna, po, so bago kayo nag-issue ng moratorium, nagbigay sila ng mga listahan. opo, Nag-over-declare sila. affidavit of compliance po. So bakit hindi nyo nilagay doon sa listing ninyo kung yung mga na-over-declare? Kasi po sir, ang ginawa po namin, nung nakita po namin, dineclare mo isa ka lang na corporation, pero 5 app o 9 na app yung dineclare mo. Nung ginawa po namin, para nilinis po namin yung 5 or 9 na dineclare nila. Pag nakita po namin na website lang for advertisement po yung ginamit nila at hindi naman po nag-o-online app talaga, yung ibig sabihin, nagtatanggap ng app, ng application, di rin po sila nagdi-disburse ng fund. Hindi po namin qualify yun as OLA. So, tinanggal po yun dun sa over-declaration nila. Kaya nga, ma'am, marami nga po natanggal, marami nga po na-revoke. Thank you for doing so. Yes. But my point here is, confusing eh. Yes, sir. Nagbigay kayo ng listing. Sana bago kayo nag-issue ng listing, nagpalabas ng listing, kung sino yung mga registered legit sa SEC, nalinis nyo na dapat yung listahan. Hindi yung magpapalabas kayo ng listahan yan, and then, mali pala yung listahan kasi may nag-over-declare, saka ako maglilinis. Bakit ganun kayo klase magtrabaho? Padalos-dalos kayo. Sir, kasi po, ginawa po namin din, nag-over-declare po sila. Ang ginawa namin po, sinulatan po nila isa-isa. Namin sila isa-isa. Kung dineclare po nila 5 o 10, tinatanong namin, ex-corporation, ito bang dineclare mo na over-dineclare mo na 10 or 5 ay active? Pag sinabi ho nila, hindi, 3 lang talaga dyan ang aming active. Kasi yung iba is ginagamit lang namin for marketing purposes, advertisement purposes, and therefore hindi sila active. Ginawa po namin, tinanggal po namin sila. Yun po yung dahilan kung bakit, May mga na-revoke. So, hindi pa, ihiwalay po sir yung revocation kasi po pang okay, sinabi sige. pong So may mga revocation. tinanggal kayo. Opo. So nung mag-post kayo ng listing about doon sa mga registered at allowed na OLA, nalinis nyo na lahat. So sir, nung yun pong mga nagsabi po na ay dinidevelop pa namin yung app pero dinideclare na namin para umabot sa moratorium. Dinidevelop pa namin siya. Pagka completely developed na siya, isasabihin namin na active na. So ganun sir, nung nalaman namin dineclare pa lang niya 10 o 5 o 3 pero ang active lang diyan ay 1, 2, tinanggal po namin yun sir. Pero po lahat po yun pasok po sa moratorium, may affidavit of compliance po Okay. sila. So this is what you need to do from now on. Magpalabas kayo ng bagong listing. Kasi may moratorium na kanyo kung sino-sino yung mga registered sa SEC para malaman ng taong bayan. Para dun sa mga mangungutang, they can always check the SEC website na, ito pala, hindi nakaregister. Hindi ako utang dito. Ito nakaregister. They can always go to your website. Tama? Yes sir, but Pero this time yung malinis na. sir, I am really assuring the public that all the OLAs that are being listed in the SEC, recorded pala po in the SEC website, are really the OLAs that were declared prior to November 2, 2021. Meron po silang affidavit of compliance, sir, na on file with SEC. Wala naman tayong problema kung sa affidavit compliant. Of course, kaya nga sila nagpa-register. Hindi nyo naman papayagan na makomplete yung registration nila hanggang sa ma-approve kung hindi sila compliant. Common sense lang naman, ikaw naman. Yung sa akin na magpalabas na kayo ng listahan dito na hindi na confusing to make sure na kapag nagpalabas kayo, ito na talaga yung totoo, ito na talaga yung number at wala nang dadagdag dyan. At nalinis na namin yung mga nag-over-declare dyan. Yung mga dating nagsasabi silang on process pa yung another apps, na-approve nila namin, ito na lang talaga, stop na. Huwag yung 2025, sabihin natin, halimbawa, ilan ba ngayon sa 2025? Sige. Ngayon pong 2025, yung financing and lending companies po na Sa may online OLA. lang, sa OLA lang. OLA Opo, lang. may Yeah. OLA po to. Mixture po ng financing and lending. 117 po. Kasi Sa OLA? opo, na meron po silang 181 OLA platforms. Okay. So, ayoko na madagdagan pa yung OLA platforms pagdating ng 2026 at magiging 300 yan. You know what I'm saying? Oh, yes, sir. I got it. So, therefore, dapat meron kayo monitoring to make it easier for us to understand. Yes, sir. each other. Opo. Opo. Okay. Thank you. May gusto kayong tanong? Sanwi? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. To the SEC, ano bang qualifications para maging isang OLA? What are the basic qualifications?
one, for you to have an OLA, you should be, the corporation itself should be registered before the Securities and Exchange Commission. That's number 1 po. Number 2 po, kailangan po, meron po silang secondary license. So, meron pong Certificate of Incorporation, sir, yung famous kulay green na certificate. And meron din pong license. Pero, meron pong mga instances, yung license po, pag sinabi ko pong license, ito po yung secondary license, certificate to operate as a lending, or, hindi po pwede magsama dalawa, certificate to operate, certificate of authority to operate as a lending, or certificate of authority to operate as a financing. That's the second po. How about The third po, meron pa pong pangatlo, sir. Pangatlo po, kung mag-o-OLA po yung dalawang yun, kasi pwede naman po sila mag-operate nang yun lang dalawa yung requirement nila. Pero po, susunod po na requirement, kung gusto nilang mag-OLA, kasi nga, parang premium po yun kailangan po recorded po sa SEC yung kanilang OLA. So, noon nga po, kaya nga po yung moratorium, doon po sa moratorium no November 2, 2021 at nag-take effect November 5, 2021, doon po pinadeclare po lahat ng OLA nila. So, example nga po kanina, sabi ko, isang lending company nag-declare siya ng 10 o 5 OLA. Application po yun. Yun, sir. But meron bang qualification in terms of capitalization? Yes, sir. For ordinary For OLA, for OLA, wala po. Wala po. That's the problem kasi anyone can put up an OLA Kahit sinong Poncio Pilato pwede magtayo ng OLA dahil walang minimum capitalization. Diba? In BSP, pag nagtatayo ng whether fintech or other licenses, mandatory na yung minimum qualification to know para ma-assure tayo na legitimate lang yung pumapasok sa ganun na negosyo. But with OLA, walang ganun na requirement. So anybody can put up an OLA and register with the SEC. Yung mga sinabi mo kanina, attorney, these are documentation So madali lang 'yon. Pero yung lack of capitalization, yan ang nagiging butas kaya napakadaling magtayo ng OLA. Imagine mo meron kang 117 OLAs. 117 for corporations po doing 181 OLAs. Ang suggestion ko, it's about time to put higher bars and minimum requirements in terms of capitalization pagdating sa ganitong mga OLAs dahil napakadaling mag-set up ng OLA, magpa-register, at yun na, umpisa ka na magpautang-utang. Wait, Sir, may I kasi- react? Ma'am, okay. So ngayon ko lang nalaman na wala palang requirements as far as amount is concerned. So, So- kung halimbawa ang pera ko lamang, capitalization ko is 1,000 at mag-register ko sa SEC, no problem, lusot ka kasi No, sir. Sabi mo po, kanina, wala. yung brick and mortar po na sinasabi ko, para makapagtayo ka ng financing company, at least 10 million po. For lending po, at least 1 million. Pero po, pag halimbawa, yung mag-o-OLA na po kayo, hindi na po siya nire-restrict na, ay, kailangan mo 100 million. Wala na pong ganun, sir. Yun po yung sinasabi ko kanina. So, si Financing Companies Act po of 1998 provided that the financing companies for the Metro Manila and NCR and first class cities po should have a capitalization of at least Teka 10 muna. million po. Di ba, ano ba, yung isang OLA Apa. o company, whatever the name is, sabi mo, walang requirement kung magkano amount. Pag po nakuha na po nila, sir, yung lisensya. Pag nakuha nila sa Yung CA po, Certificate of Authority ng to isang Operate. corporation, Opo. and then mag-open siya ng OLA. Opo. Okay. So bago siya mag-open ng OLA, meron nakalagay na capital doon na kailangan. Ang sir, yung sinasabi ko, na-reach lang nila po yung dalang requirement, Certificate of Incorporation tsaka CA. Doon po, pag bawa ho, lending company, isang 1 million po. So, ibig sabihin po ng bawa, ay, ayoko muna, hindi na ako mag-oola. So, 1 million lang po ako. Pero kung halimbawa po, gusto po ng lending company na mag-oola na siya, meron na po siyang registration tsaka lisensya. Ibig sabihin po, kung gusto niya na mag-OLA, assuming na pasok siya dun sa moratorium, hindi na po siya i-require ng higher than what is required at the onset. So halimbawa yung isang company, lending company, at nag-decide siya mag-OLA, 1 million yung kanyang kapital. Kaso ang gusto niya, magtayo siya ng 3 OLA. Okay lang pa rin yung 1 million na kapital? Sir, per existing regulation, sir, yes, unless you will establish a branch office. Bakit napakababa naman? 1 million lang. Karamihan sa mga, sabi mo kanina, di ba, yung iba, 5-6 na naka-apply and then nakapending hanggang sa maaprubahan. Bakit 1M lang? Lending company ka, 1M lang yung inyong capitalization na required. Yun po yung nirequire ng Lending Company Act of 2007 po, sir. So nasa batas na. Nasa batas po, sir. Pati po yung financing po of Financing 1 Company Act of million lang ang 1998. allowed. Then that has to be revisited. That has to be amended. Grabe naman. Kaya pala kahit na sino-sino na lang sabi nga ni Sen Win, kahit na sinong Poncio Pilato, kaya magpatayo ng OLA.
Actually, sir, our Baba. SEC is in the process of revisiting the two antiquated laws, sir. Napakatagal na yan. Yes. So it has to be changed. Actually, sir, may TWG na form for revisiting the financing law and the lending law po. And we are planning to codify the provisions to see to it that it goes with the trend po. Kaya International. alam mo dahil dyan sa, well, hindi siguro kasalanan dahil sabi mo may lending act. Nabuhay Sen Win yung tinatawag na TAPAL system. Alam niyo ibig sabihin ng TAPAL system? Alam niyo po? Doon sa YouTube po naintindihan ko po yung mga lending kasi nanonood po ako ng YouTube ng mga Very borrowers. good. Yun pa, tapal po, yun po yung inutang nyo dito, ilalagay dito, pambayad dito. Tapos uutangin na naman dito, pambayad dito. Ganun po yung intindi ko ng Yes, tapal. kunyari sir. nakalimang utangan, utang from say company Ola A, ipapasa kay Ola B, bibili ni Ola B, ipapasa kay Ola C, D, E. Isa lang may-ari niyan, isang lending company lang. Yun dapat na-screen nyo na monitor nyo, hindi nyo dapat pinapayagan kasi in the end, tumataas yung interest. Umikot na eh. So, those are the things that you should have monitored and did not let happen. Sir, under existing regulations po, for as long as the incorporators were able to meet the requirements po of the law, whether it's lending or financing, and they were able, nagtatagalog. Nakuha po nila yung yung certificate of incorporation at saka po yung Oo, CA. oo nga ma'am, sige Opo. sabihin natin compliance sila, nakuha na nila yung compliance approval. Pero kung nakita nyo na nagagamit, nabubutasan kayo, nagagamit bilang panluloko, scam, then do something about it. Magpalabas kayo ng memorandum circular. Mag-usap-usap kayo na para ma-stop, na para hindi matuloy yung ganung klaseng scam. Kasi naging scam na eh. Di ba? So, ang sinasabi nyo lang, kasi inalaw yan eh. May batas tayo at merong in place na system tungkol dyan. I-allow nyo na lang, then hindi dapat. We will take a look at that, sir, and study it further po. Opo. Exactly, that's what I'm trying to say. Yeah, you may continue po. Thank you, Mr. Chairman. Attorney, ang OLA ba is a separate corporate entity? Hindi po, sir. Hindi po siya separate. Para po siyang, naka-anchor po siya dun sa lisensya na nakuha noong lending or financing company. So, ang lending, ang capitalization ng financing is 10 million, you mentioned? Opo, minimum ang po. lending is 1 million. 1 million po. And kung lending company ako, I want to put up an OLA, kailangan ko ba mag-incorporate ng separate company for that OLA? Hindi po, So, sir. si OLA is riding on that Yes, sir. lending capitalization. Opo, kasi po noong 2007, sir, wala pa naman pong lending online. Yun po yung hindi na foresee ng law. So, yun po yung, nakikiride lang po yung mga app dun sa kanilang lisensya. Unless, of course, sir, yun pong kumpanya, nag-establish po siya ng branch office. Kada branch po ng lending company at saka financing company, isa pong lisensya. So, kung halimbawa po, nag-branch po sila ng 10. Sampung capitalization po yun, 10 lisensya po ang dapat makuha nila sa SEC. Ang isang lending company can put up multiple OLAs? For now po, prior to the moratorium, yes, sir. So prior to the moratorium, isang lending company pwede siyang 10 OLA. Opo. Ang capitalization niya 1 million pa rin. Minimum, sir, yes. Minimum. But that's the Opo. of course. So talagang hindi natin mahihinto itong mga fly by night unscrupulous OLAs dahil ang liit ng capitalization. Kung isang lending company na 1 million ng capitalization, magpapatayo ka ng 10 OLA, so 100,000 lang per OLA. You're right, sir. Because nga nung 2007 passage po ng lending company, wala pa pong online. So as a stopgap measure, ano ang ginawa ngayon ng SEC? Kasi nagiging rampant na ito eh. No? And we cannot wait for the new law to be updated. So as a stopgap measure, aside from the moratorium, narinig ko sabi ng ating chairman na may moratorium tayo. Ano pa ang ginagawa ng SEC? Sir, marami pong ginagawa ang SEC na hindi alam ng publiko. Number 1 po, noong July 2023 po, nagkaroon po ng order, ako po yung nakapirma, pinablish po sa SEC website. Sinasabi po na lahat ng financing and lending companies na nag-oola ay kailangan mag-register sa CIC. So that's number 1 po. And of Ano course, yung CIC? it's a Credit Information Corporation po, is a GOCC created by CISA po. And what does it do? Yun pong mga may financial products and services po under the Financial Consumer Protection Act. Kailangan po mag-register po sa kanila para po yung mga corporations na yon nagre-report po sa kanila monthly on the yung mga credit po ng mga borrowers kung sa SEC po yon sa financing and lending. So, financing and lending po, kasi po marami pong government agencies ang sakop ng financial
Consumer Product and Services. So sa SEC po doon sa government entity na Yung sa nasakop SEC. nun. Yes, SEC po. So si SEC po, ni-require po natin lahat po na nag-oola na magbigay mag-register sila sa SEC para additional measure po yon. If in case po na may mga borrower na hindi nagbabayad ng tama, hindi either yung amount due or yung deadline hindi ho tama. Ang ginagawa po ng CIC is kinukuha ho nila per records yun lahat. It will have an effect po on the credit rating. That's only one. So yung CIC credit rating lang ang monitoring nila. Opo, meron pa po, sir. Nag-financial literacy rin po kami. Marami po kaming financial literacy. Para Opo. sa mga borrowers yun. Yes po, for the borrowers, yun pong dapat nilang tignan, tsaka ang dapat nilang gawin before, during, and after. Okay. Ano po yung number 2? Meron po, may sumunod po, meron po kaming na-enact na po yung FCPA. Because of that, Ano po yung nag-issue sabi ng FCPA? Financial Consumer Products, Financial Consumer Product and Services Act po. Okay. FCPA. So because of that po, nag-issue po ang SEC ng Memorandum Circular noong 2019. Sinasabi po na ito yung unfair debt collection na nangyayari. So, in-enumerate yan. Ito yung mga bawal gawin ng isang financing and lending company sa paniningil as a general rule. Ibig sabihin So all these things so far that you've mentioned, CIC, financial literacy, FCPA for the consumer, which is good. Okay. And meron pa po, sir. Nag-walkthrough po kami. Ibig sabihin po ng walkthrough, isa-isa po naming tinatawag yung mga nag-oola. Lalo na yung mga most complaint po. Isa-isa po namin tinatawag. Mas priority po sila sa tinatawag namin. Of course, meron naman din pong mga good players. So, tinatawag po namin sila para po, tanungin po sila, pinade-demonstrate po namin sila sa ganitong klaseng room, maliit lang ang konti. Patingin nga, pahiram po ng telepono ninyo, i-download nyo po yung sariling yung app, at titignan po namin yung terms and conditions ng mga na binibigay ninyo sa borrowers. So, tinetesting po namin. Tapos po, yung iba pong i-implement namin pursuant to FCPA ay tinatanong din po namin. Isa po doon yung cooling off period. So, under the rules po, FCPA, ang mga borrowers po ay binibigyan ng at least 72 hours within which mag-isip po sila to establish the suitability and affordability po rule under the FCPA. Meron pa po? Meron pa? Opo, madami, sir. Sumunod, sir, yung mga na-revoke po namin or na-suspend po namin. Sumusulat din po kami sa Meta, sa Apple Store, tsaka sa Google Store. Kasi po, meron pong mga talagang fly-by-night na mga app na wala po silang recording sa SEC. Pag nakita po namin yun. Once in a while, I'll interrupt. Yes, sir. So, ma'am, sandali lang. Marami pa tayong topic, hindi lang ikaw ang topic namin. Yes, I'm thank you, sorry sir. to say that. So, kung gano'n, meron kayong monitoring. Opo. Nakipag-coordinate kayo sa Meta kapag nakita nyo na ito'y na-revoke na, dapat wag na payagan Tsaka po pag hindi po recorded, pag sir. hindi recorded, wag na payagan Yes, na makapag-advertise online. Opo. Bakit itong Solomon Finance, operated by Sun Prime Incorporated, which is no longer on the sex list of original OLAs, but remains available for download? Ano yun? Salmon Finance, operated by Sun Prime Incorporated. Ayan, Sir, Salmon Finance. nag-amend po from homeowner loan naging Sun loan po. Nag-amend po sila ng business plan. At ngayon, OLA na sila. Hindi, sir. Under the moratorium. Sir, opo, under the moratorium po, inaputan po sila ng moratorium, sir. Meaning, so pasok sila before the moratorium? Opo. Kasi sir, pag nagbago po ng pangalan, sir, like halimbawa po, si X Corporation gusto na niya ngayong pangalan, hindi na X Corporation, gusto niya na ng Y Corporation na siya. Pero ba't yung pinayagan yun? Sir, kasi Kahit kung nagbago siya. under the rules po, pwede naman po. Kasi dati hindi naman siya OLA, di ba? So, although registered yung kanyang company, yung mother company niya, so ngayon, wala pa siyang OLA noon. And then, gusto ko na palang mag-OLA ngayon. So, mag-OLA siya dahil yung kanyang original company, pasok pa before the moratorium. Sana pag gano'n, hindi niya papayagan. Nung wala pang moratorium, wala pa kayong OLA. So ngayon, after the moratorium, magbubukas kayo ng OLA using that company registered before the moratorium. Huwag sana kayo pumayag. We will revisit that, sir. Pero po kasi under the rules. No, ma'am. Kanina ka pa under the rules. Puro ka under the rules. Palagi ka na, kung gusto maraming parang kuhay, maraming dahilan. Dami yung palagi binibigyan na dahilan sa SEC. Magkano ba? Sir, wala naman ganun. Hindi, ma'am. Alam mo, hindi lang itong hearing. Sa mga susunod na hearing, i-expose ko ilang mga kalukuhan niya sa SEC. Kasi, Come on.
Sir, kasi po, ang No, ito nag-handle na po, naman, very simple na to. Huli na kayo eh. O nag-register itong company na ito, itong Salmon Finance. Okay? O Sun Prime Incorporated. They're registered. Right? As a lending company, wala silang OLA. Tama? And then, o sige, tumingin ka, tingnan mo yung kasi kasama po, ko. hindi ko po memorize yung database. So, Hindi na nga, Sun Prime, basta Sun Prime Incorporated. They're registered ito sa SEC. Okay? Even before the moratorium. Tama? Para mapabilis tayo, para ma-follow mo ako. Para tayo opo, maintindihan. tama po. And then, pagdating later on, nagkaroon ng moratorium sa nung 2021. Ngayon, itong recently lang, gusto nilang mag-OLA na itong Sun Prime. Gusto na magbukas ng OLA. Nagbago sila ng sistema, nagbago sila ng pangalan, whatever, kung yung mga binago nila, para makapag-OLA sila because gusto nilang rumide kung ano yung trending. Pinayagan nyo? Dapat hindi. Dapat kung gusto mo nag-OLA, noon pa lang dapat bago moratorium, doon pa kayo nabukas ng OLA. Pero too late na, magbubukas ka ng OLA, may moratorium na, hindi pwede. Ano? Meron? Sige, magpalusot ka pa. Sir, hindi po ako nagpapalusot, nagtatanong lang po ako ng database. Hindi nga kayo nga dyan sa SEC. Kasi, Di ba, sir, kasi yung- very simple eh. Hindi nyo pinayagan. Yung lisensya po, sir, I ibang know. department po ang nag-handle. Hindi po Ibang financing and Hindi, lending. naghugas ka, nagpunsyo pilato ka. Kasi madam, very simple lang to. Nung bago mag-moratorium, wala silang application for OLA. Tama? Okay, itong mother company nila, which is Sun Prime. Ngayon, after the moratorium, nakapag-isip-isip sila na magandang OLA ngayon, itong trending, madaling kumita ng pera dito. Okay, magbukas tayo ng bagong unit natin o bagong branch o whatever you call that para tayo makapag-OLA at gagawa tayo ng konting adjustment dyan sa SEC. At inuprobahan nyo? Sana hindi. Sabihin nyo na hindi na pwede kayo mag-OLA kasi ngayon OLA may moratorium na. Although yung Sun Prime, yung mother company ninyo, yes, registered before the moratorium. However, magbubukas kayo ng OLA ngayon after the moratorium, hindi na pwede. Huwag nyo gamitin yung registration ninyo before the moratorium. Ikaw naman, ma'am. Sabihin ko lang po, sir, 3 pong department ang nag-aano ng OLA. Yung first po na department, yun sila po yung naglilisensya. Okay nga, pero SEC pa rin yun. Opo, tama po. So, ang ginagawa mo So, lang- titignan ko po kung Hindi, paano po kasi nangyari pero doon. tinutulak mo sa ibang department. Titignan ko po kung anong nangyari doon, and we will officially reply what happened to that corporation po. And we will present to you the documents. Thank you. Otherwise, I want it canceled. I want Yes, it sir. revoked. Opo. Kasi nalusutan kayo eh. It's either sinadya nyo or nalusutan lang kayo. We will check with that department, sir. Thank you. Thank you. And supply the necessary documents po. Very good. Thank you. Go ahead, Sen. Thank you. Attorney, ilan ang sabi niyo merong 117 outstanding ngayon, correct? Yes, sir. Tama. Ilan na ba ang na-revoke ninyong Certificate of Authority? Ilan ang na-revoke na Certificate of Authority? For the revocation of the certificate of authority po, 2,081 lending firms na ito po yung mga unregistered lending firms po. Ilan? 2,081. 2081? Opo. Dami Anong time frame to? From 2017 until 2025 po. These are financing firms. Combination po ng financing and lending. Ilan- Na wala po silang, hindi po sila registered sa SEC. Ilan dito ang OLAS? Tinanggal direct. Nasaan? Yan. Wait lang. 65. Ay, wait lang po direct. Sir, sandali lang po. Ilan dito ang OLAS? Ganong karaming fly-by-night sa nag-ooperate sa bansa natin? 2,000? Opo, yun po Actually, yung hindi sila mga fly-by-night dahil may certificate of authority sila eh. nakalagay po dito unregistered lending firms po sila. Ibig sabihin, sir, illegal po yung operations nila. Pero meron silang certificate of authority. Yung iba po talagang wala. So anong rinivoke nyo kung wala silang certificate of authority? Yung articles of incorporation po, meron po silang certificate of incorporation pero wala po silang lisensya. Okay. Okay. Kasi sir, yung iba nang galing sa DTI prior to 2007. Okay. So ilan dito ang OLAS dito sa 2,000 na rinivoke? Do you have that data? Sa ano po, wala po kaming data, sir. We will provide po the data. Ilan ang after revoking yung certificate of authority, after revoking yung kanilang registration, ilan ang nakasuhan ng kriminal at napakulong? For the 74 numbers of conviction for violations of Lending Company Regulation Act of 2007 as of June po 2023. 74 convictions? 74 po.
74 convictions? Opo. How many individuals are those? Ay, wala po akong data nun, sir. Does it mean in conviction man sinasabi nyo? Does it mean nakakulong to? Pag conviction po, sir, is a criminal case and therefore certain individuals were convicted. Sir, ang 74 individuals daw po ang sinabi dito sa 74 prosecution po. individuals ang nakakulong ngayon? Or mayroon pang appeal yan? Conviction, sir, Because iba yung revoke madali yung revoke Apa. Ang gusto namin malaman, out of doon sa revoke, ilan ang nakulong na individuals? Because that's the only way mahihinto natin itong nangyari kung merong certainty in terms of jail time. So, sir, per is conviction po, ang judgment po ng korte ay fines for the individuals. So na fine lang sila. Yun po yung judgment ng korte. Wala ba itong imprisonment? 'Di ba merong imprisonment rin to? Sa third offense? May meron pong kasing under the rules, may imprisonment po, pero po may discretion po kasi yung judge kung ano ang gusto niyang ipataw na penalty. Or po kasi yung ginamit na wording under the rules. So in other words, walang nakulong. Lahat puro penalty. Yun po yung wala pong nakulong. I think we should sama nyo na sa inyong due diligence and TWG harsher penalties and prison time. Kasi kung hindi, wala talagang, and this goes to all the financial crimes na nagagawa. Dahil kung walang imprisonment, walang natatakot eh. No, tuloy-tuloy lang yung pangyayari. Meron, sir, kaya lang po yun nga discretion Yeah, po ng correct. judge. So, i-amendahan na natin yung batas para gawin mas mahigpit pa. No, that's the point I'm trying to make na dapat meron talagang prison time para matakot yung gagawa ng hindi maganda. Sama nyo na. Meron naman kayong TWG ngayon. So, include that in your TWG. Yes, sir. We will do that. Thank you, Senwin. Balik tayo ulit sa Sunprime, attorney. Sabi nyo, itong hawak kong listahan as of March 18, 2025, listahan ng mga registered sa SEC. Wala rito yung Sunprime. Di ba po na-include? At wala dito yung, ano bang, sabi nyo nagbago ang Sunprime ng pangalan. Okay. At anong pangalan noon? Binago ng Sunprime. Kasi para sa inyo, before the moratorium, meron ng Sunprime. And then nagbago ng pangalan. So ano yung bagong pangalan ng Sunprime? Para tingnan ko rito. Maging Salmon, wala rin dito. Sir, yung Salmon po, yun po yung makikita sa database ng SEC. Hindi nga, ma'am, dyan ka na naman eh. Di ba, itong Salmon, under siya ng Sunprime. Because this is the lending company, tama? And then ang Sunprime, nag-open ng Salmon. Ako lang. Sige. Sir, ito po yung nakakita ng database po. Sir, yung si Salmon po kasi, app po siya na maraming feature. So, you see, isa sa mga feature niya yung nagpapautang po siya. Yung portion Kaya po, under the umbrella of Yes, whom? What company is Salmon? sa Sunprime. Sunprime po. Okay, bakit wala sa listahan dito yung company name Po, na Sunprime? sir, hindi po siya talaga yung nagmamayari ng Salmon. Portion, nakikiride lang po siya sa Salmon. Iba po ang may-ari ng Salmon na app po. Teka muna, pero dinideklara ng Salmon na sila ay kasama ng Sunprime. Opo, Oh. sir, pero hindi po kasi sila yung nagmamayari. Si Sunprime po, hindi po siya totally nagmamayari ng Salmon na app. Parang, Well, then sino ang owner ng Salmon? hindi po kasi siya lending, sir. Hindi nga, pakisagot lang, no? Hindi. Sino ang bayari ng Salmon? Hindi po namin, sir, alam kung Check po muna. Well, then tell us right now, sino may-ari ng Salmon? Kasi wala sa listahan dito ang Salmon. Kasi sabi nyo kanina, under Sunprime at nagpalit ng pangalan Sunprime, nagpalit ng, We will check the GIS, sir. nagpalit ng system, ng business system. We will check the GIS. Kaya nga, it's either nalusutan kayo o pinayagan nyo makalusot sa magkanong kadahilanan. O baka, iniisip ko dyan, baka meron dyan sa inyong sa SEC, sorry ha, wala namang tinutulong tao. Baka meron dyan sa inyong sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. Mamayari na ng OLA. Kaya pinayagan nyo na para makabuti nagsidami. Good example itong Salmon, oh. Sabi nyo, Sunprime, okay, kaya lang bago ng business model para mapayagan, makapasok pa rin doon sa tinatawag nyo moratorium, before the moratorium. And then nag-open ng OLA under Sunprime with a different name na. Pero Sunprime is
it's not in this new list of registered lending companies sa SEC. Not even Salmon. Ngayon, nautal-utal pang kasama mo, Madam Attorney. Let's see. It's either nalusutan kayo o sinadya yung malusutan kayo. At may dahilan kung bakit sinadya yung malusutan kayo. Ma'am, maglinis kayo. Sir, we're doing that po. Keep And we're doing that. continuing, sir. At yung sinasabi nga ni Sen Win, dapat may mga makasuhan. You show it to us. You let us know na may mga nakakasuhan, na may mga nakukulong. Kasi kung puro kaso na ng kaso tapos napupunta pala sa areglo, lalong magtataasan ng kilay ng maraming mga kababayan natin. Dapat, pakita nyo sa amin sino yung mga nakasuhan, ano na yung status ng kaso, ilan na pong nakulong, ilan ang na-convict. Meron ba? 74 convictions po per ano nga, kaya lang po ang sabi nga po at the discretion of the judge, ang judgment po ay penalty. Korte po ang Okay, sige, wala na tayo, labas na tayo doon. So may mga conviction. Opo. And then give us a list. So yung mga na-convict, yung ba pinapublish yun sa website nyo? Opo, sir. Okay, they should be published para mag-serve as warning doon sa mga gustong manloko pa. Diba? Actually, sir, hindi lang po sa website pinapublish, pati po sa Facebook ng SEC. Very good. Now, unless kung may question pa si Sen, sa akin, tungkol pa rin ito sa, sa OLA, wala kayong ginagawang monitoring tungkol sa way na maningil itong mga OLA. Kasi ganito yun, ano? Alam na natin yung TAPAL system. After na ma-exhaust na nakaikot sa TAPAL system, let's say sabihin 5 TAPAL. Sa TAPAL 1, ipapasa sa TAPAL, hindi nakabayad, bibili na kunya ni TAPAL 2 para si TAPAL 2 na ang mag-continue, maningil doon sa maski sabihin nila interest na lang pero tataas na ng konti, papasa ka 3, 4, 5. And then pag na-exhaust na 1, 2, 3, 4, 5, ipapasa nila sa collection agency. Tama? Bibili ng collection agency o depende kung mapag-usapan, yung utang. Ito ngayon, ang pinirmahan ng umutang at binigyan niya yung kanya mga information ay doon lang sa OLA. Ngayon, itong collection agency, napasahan ng mga personal information na wala naman siyang pinirmahan. Wala naman pinirmahan dito yung nag-loan sa collection agency. Why is it happening? Why do you let it happen? Sir, actually, meron po kaming pinadeclare sa mga nag-oola na lahat po ng third-party service provider po nila kailangan ma-declare sa SEC at ipinablish po namin yun sa website ng SEC tsaka sa Facebook. Yes, nandun natin ma-declare pero Kasama po dun, sir, yung liability ng mga mababagsik maningil na TPSP. no, pero ang ibig sabihin, alimbawa, kayo po nag-loan Aha. sa OLA at hindi po kayo nakapagbayad sa OLA hanggang sa inabot ng ilang buwan o even sabihin natin taon. Ngayon, ipinasa po ng OLA yung inyong utang sa collection agency. O then, siyempre, yung collection agency, hawak na niya lahat ng mga important personal information tungkol sa iyo. Tama po. Na wala ka naman binigay na pahintulot sa collection agency na magkaroon ng mga important information mo, personal information mo. Di ba dapat bawal yon? Bawal po yun. At saka po solidarily liable po yung mismong nag-oola sa TPSP po nila. Exactly, and that is happening even while we speak. Tuloy-tuloy Meron na po nangyari yan. kaming mga na-penalize, sir. In fact, Well, then penalize everybody. Kasi lahat nagpa-practice niyan. Lahat na OLA pinapractice yan. I'm telling you right now. yes, in fact po, mga directors at saka officers po ng mga nag-oola ay pinipenalize din po ng SEC administration. Then therefore, you have to penalize everybody. Kasi that has been a common practice. Kaya nga sabi ko, magugulat ka na lang, itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan nakuha ng collection agency yun? Doon sa OLA. Pinasa ng OLA. Di ba? O, dapat hindi nangyari yun. Unless kung itong si nangutang, pipirma doon sa collection agency. Na sige, payag ako ibigay, OLA, payag ako ibigay sa collection agency ang mga important information ko, personal information ko. Pero walang ganun nangyari. Nagugulat na lang sila. Alam na agad ng collection agency. Yan, trabaho niya yan. Dapat namamonitor niya yan. Opo, namamonitor naman Well, po. kung namamonitor nyo, Nape-penalize po sila, hindi lang po yung... then penalize almost all Yes. OLAs. Because Yes, sir. almost all OLAs are doing this. It has become a common practice, ma'am. Opo, hindi lang po siya corporation, pati po yung third-party service provider at saka po yung directors and officers. Alam mo nakakatakot yan, pati yung mga anak, dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Kasi mga personal information yan, kasi pag-apply mo ng loan, send, win, name of spouse, children, work, etc., telephone number. O, pag pinasa sa collection agency yan, na hindi naman pumirma itong nag-utang na pwedeng maipasa sa ibang company yan, collection agency, gagamitin nyo para panakot.
Tawagan kong boss mo, tawagan kong kapitbahay mo, magugulat ka na lang. So, do not let it happen again. So, anong plano nyo dyan? Sige nga. Doon po sa unfair debt collection practices po. Actually, sir, nag-database din po kami ng mga cellphone numbers na ginagamit for OLA, yung mga nag-unfair debt collection. Meron po kaming database noon. Nag-attempt po ako magpadala noon sa mga telco. Kaya lang po, meron pong study na nagpalabas na kailangan daw po mag-file ng case sa court and the court will issue the necessary order. So because of that, medyo umatras po ako. So pero isa po yun sa pinupush ko, yung mga na telepono na nagamit, yung numbers na nagagamit po. Sandali, interrupt you. May binigay sa akin na information na nakaka-high blood. Hindi ko alam kung ma-high blood ako, malulow blood ako nito. Kasi may pag-ilusyon. Circular number 20, Hindi yun ang 18-2019. Circular number 18-2019. Look it up sa circular na ito. Section 2, Confidentiality of Information, letter D. Pinapayagan ng SEC ang OLA na i-share sa collection agency ang mga personal information ng kanilang mga kliyente. Mahigh blood ba tayo nito, ma'am, o low blood? Meron Sino ba po kasi issue nitong solidary liability po kasi ang third party. Para po siyang agent, sir, ng OLA, yung third party service providers po nila. No, Agent po. the collection agency is different from the OLA kasi yung ibang license na it's different animal. Yung OLA, iba ang SEC registration niyan, iba ang BPLO registration niyan, totally different. And hindi ang collection agency ibang may-ari niyan, may-ari niyan, totally different. Why would you allow the OLA sharing the private information, personal information of their clients to the collection agency, which is a different animal, at meron pa kayong circular order dito, and sino nag-approve nitong circular order na ito? Ano po yan? Yung parang partnership po yan nung TPSP at saka nung corporation po. So meron po sila ang kontrata na sinasabi, ikaw ang magtaga-collect ako ng ganitong mga utang. No, ma'am, dapat hindi napayagan. Dapat, Okay, ang OLA mismo, magkaroon sila ng collection unit. If Meron- you want to. Ba't nila pinapasok sa collection agency? No, ma'am, pinapasa na sa collection agency. It's a fact. Yung iba po, sir, kasi may in-house. So, ibig sabihin, sir, kung hindi sila nag-declare ng third-party service provider, in-house po nila ang nangungulekta. Baguhin niyo po itong circular order sige. ninyo. Change this. I want this changed right now, ora mismo. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na maipasa sa third party yung mga personal information? Yeah, go ahead po. Mr. Chair, on the same topic, no, I saw a report from the National Privacy Commission that in 2019, there were about 1,642 complaints. Andito ba NPC? Is NPC here? Wala. Anyways, it was, nagsumbong yung mga tao, 1,642 of them, to the NPC because ang kanilang sumbong, yung personal number at information na ibinibigay nila, no, sa pamilya nila, sa ibang nila, ay ipinapasa sa ibang mga entities. Yung pag pumapasok sa kontrata, ito in this case pag utang, yung kanilang pagbibigay ng information is only from the applicant to the OLA. Pero itong OLA, sabi nga ni Mr. Chair, pinapasa naman sa ibang entity. Pero ang agreement natin, tayo lang dalawa ang magbibigayan ng information. So because of this, marami nag-complain ngayon sa NPC because nga pinapasa-pasa yung kanilang information. Ngayon, I want to know, tama si Mr. Chair, I agree with him, bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Very strict ang ating privacy laws ng agreement is between only the applicant and the OLA or the company that is lending money. Maling-mali yun Nakita ko dahil nga ang nangyari ngayon, yung information, pati sa nanay, pati sa anak, napapasa-pasa sa ibang Yung entities. sa tapal-tapal system. Napapasa pa sila. Sa apps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Pumirma lang yung applicant doon sa 1. Yeah. Napasa kay 2, kay 3, kay 4. Wala na siyang pirma doon sa 2, 3, 4, 5. Again, sabi mo kanina, namumonitor niyo yun. So, bakit? Anong ginagawa niyo tungkol doon? Meron ba, attorney, paglabag to sa privacy laws natin? Because from what kami, sa pag-aaral namin, it's a clear violation ng privacy laws natin kasi information ko na ginamit ko mag-apply na ipasa sa ibang entity na wala namang kinalaman sa akin. Sa akin po ay dapat may consent po yung kung sino man yung nagbigay ng private Correct. information. Walang consent Wala naman ako consent to the collecting agency. Kasi sir, yun pong mga app po nung iba,
hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay ano po, sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus ang ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. So unknowingly, nagbibigay ka in good faith ng information, pero gagamitin sa'yo yan sa mga susunod na panahon. No? That practice, that modus should be stopped. And that's a violation of our privacy laws. We'll take action on that, sir. Thank you. Okay. SEC Memorandum Circular Number 3 Series of 2022 implementing BSP Circular Number 1133 Series of 2021. Ceiling on interest rates and other fees charged by lending companies and online platforms. Magkano ho ba ang ceiling ang allowed na interest rate pwedeng ma-charge ng isang OLA na registered po, legit registered po sa SEC? Sir, may qualification po yung memo circular implementing BSP circular. Ang utang po na, ang premise po noon, ang utang ay 10,000 and below How much? pesos. How much? Yun po, 10,000 and below po na Magkano ang utang. interest pag 10 allowed? So, 15? assuming po na comply lahat ng interest at less than 4 months po siya, ang interest po maximum po is 15% po. 15%. Pag 10,000 and above, Hindi na po, pag 10,000 and above po, hindi na po sakop ng circular, sir. exactly. So, ibig sabihin, tusawa na. Ganun nga po ang Oh, nangyayari. exactly. Kung gano'n ang nangyari, so anong ginagawa ninyo? Sir, meron po kasing batas dun sa na monetary board po ng BSP ang magde-determine ng interest rate sa market. So, ang sabi po dun sa batas is kailangan daw po the monetary board in consultation with the SEC and the market and the industry should make a study on how to do the interest. Then kayo dyan sa SEC, did you say something sa monetary board at sa BSP na, hey, something has to be done dito kasi 10,000 below, okay, 15% pwede mag-charge up to 4 months. Paano yung mga more than 10,000 o 100,000, they want to sawa na, wala na? Yes, actually, Or did you yes, we say have something moves. to that sa ano? We have moves po. Kaya nga po nauso yung impact evaluation report ng lahat ng financing and lending companies regardless of nag-o-OLA ka o hindi. Ano po yung impact evaluation report? Ni-require po siya ng BSP na sabi po nila prior to pandemic, during pandemic, and after pandemic, meron pong isang report na i-study po yung company, yung impact evaluation report. Nandito ba yung BSP, monetary board? O BSP? Kinascade na po namin yon dun, sir, sa mga financing and lending companies. And, Okay. Opo. Yeah, BSP, is it true? Attorney Orlando Negradas Jr., Deputy Director for Finance or Financial Supervision? Mr. Chair, good afternoon first. With respect to the market interest rates, Your Honor, that is being left to the market condition of the financial system, Your Honor. The only limit that we have right now is for the credit card, Your Honor, 3% per month. Teka muna, what do you mean by market condition? We're talking about here sa OLA na nabigyan na ng ceiling na up to 15% pag 10,000 and below. Okay? Anong kinalaman ng market condition dyan? Sir, Naka-fix na yon. So ang sinasabi ng SEC, nakita nila may problema, that's why they're conferring with you and the monetary board. Kaya ako'y nagtatanong lang sa'yo to confirm kung totoo nga may pag-uusap na kayong tatlo. Monetary board kayo at saka BSP. Sir, on that aspect, sir, we will provide you with the information. Right now, I cannot provide the information because I'm not on that department handling. Sino pa yung nasa department na yan kayo? Sino pa? Right now, sir, we're the department handling the bank's supervision and examination. Okay, banks. Sige, pag-aralan niyo po. Ako nga pala kayo yung sa yung pagpatawa ko dahil sa Yes, Your Honor. Bank ng CBC. Okay. Sige, pag uwi mo sa mga kasama mo, pag-aralan niyo po yun. Kasi hindi maganda yung pag more than 10,000, 100,000, 200,000, 1 to sawa na yung interest rate. Kaya dyan nalulubog yung mga umuutang. Hindi na kaya sobra-sobra na. Malulubog na, lampas na sa liig. Hindi na makaginawa. Now, nandito yung PAOK. Ito si Director Winston John Arcasio. May mga na-operate na po ba kayo na third-party service provider? Good afternoon, Mr. Chair. Meron po nitong nakaraang Enero po, together with the NBI, Organized and Transnational Crime Division, we're able to close down Hive-In Lending Corporation that operated two online lending applications. Mhm.
We're Okay. able to apprehend more than 134 Filipino nationals working therein. Aha. Ang 20 po doon ay naging witness po natin. Okay. So, mabilis naman ang action ng PAOK pala in coordination with the NBI. Nagtutulungan kayo. Pero tuloy-tuloy pa rin yung operation ninyo. Yes, sir. In fact, we are in the process of case build-up together with SEC and NBI. Meron pa po kaming mga tinitingnan na mga abusadong debt practices po ng mga online lending applications. I'm sure kaya kayo nag-operate dahil may mga nagsusumbong. So, ano usually mga iba pang sumbong sa inyo? So, meron ho tayong natanggap na mahigit 3,000 sumbong dun sa aming webpage, sa aming Facebook page. In fact, meron po tayo dito 2 biktima na kasama po namin. Ang usual na sumbong po nila, yung kanilang mga mukha ay ipinapatong doon sa mga pornographic videos. Ipinakalat po yun. Meron ho kaming isang biktimang nakausap, pinadalhan po ng funeral services. Meron po kaming isa pong biktima na pinadalhan po ng pinakalat po na di umano meron siyang warrant of arrest na magagaling sa PNP CIDG. So samot-sari po, pero sa suma total lahat po medyo abusado yung naging pamamaraan kaya inoperate po namin together with NBI. Ayun. Kaya nga, SEC, maglinis kayo. No? Andiyan naman yung PAOK, yung PAOC PAOK. Nandiyan din yung NBI na pwede makipagtulungan sa inyo para malinis na itong ola. At para hindi na kayo pagdududahan. Kasi marami na nagdududa na something's wrong dito sa SEC. Promise. Really, iniisip ng iba, meron sa inyo dyan sa SEC na kasosyo na rin. Meron po, sir, na Meron? Opo, meron pong isang department na in charge doon sa akala ko. nakikipag-coordinate sa PAOK po at saka NBI. So ako po sa Finland po nagsusupport po ako ng dokumento kung ano ang mga findings namin, mga emails namin. Yun po yung kaya po one time si Sir once or twice si Sir ng PAOK, nakamit ko po siya kasama po ng enforcement namin. Kasi nga po meron po silang operations na hindi po ako nakikialam. Okay. And then also, I'm sure PAOK will agree with me, karamihan dito sa mga taga-OLA lending institution because they have so much money yung iba, mga pogo ito eh. Do you agree with me, Director Casio? With regards to Hypin, there were indications po na yung may isang Chinese national who was financing this particular operation. Ongoing pa po yung case build-up namin laban sa Chinese national na yun na allegedly connected din po dati sa mga offshore gaming operations. Okay. So, clear, wala palang kasosyo, mama. Gusto kong klaruin. So, Wala po ako lang alam dun, sir. Yeah. Linisin niyo para hindi kayo pagdududahan. Tama naman po. So, every now and then, kailangan, nabibrief kami to the media. I can even help you, through other avenues, social media, traditional media, para malaman ng taong bayan. Diba? Thank you po. In fact, sir, meron po akong dalang mga materials na pwede na idini-disseminate po namin sa borrowers. Pamphlet and Anong yung klase mga materials? posters. Ito po. Okay. Sige. Pati po sa mga airport, meron po kami mga videos. Mabuti po yan. Okay. Bibigay ko po sa inyo after. Now, pupunta tayo sa second topic. Tungkol naman ito sa isang complainant ko. Andito ba yung complainant natin? Ito, Ma'am Gina T. Ikwento niyo po, Ma'am Gina, yung complaint niyo. And can you make it as brief as possible? I-microphone po. May video pala. Napakita natin yung video. Meron palang video tayo. Ba't walang sound? Comsec? Okay. Alisin niyo na muna. Ayusin mo ng sound. As per Ms. Gina T, nakapag-withdraw yung mga steps niya ng millions of pesos. How much to be exact, ma'am? Good afternoon, Senator. If we compute the bank transaction history records from RCBC alone, 41 million. 41 million. At most of those checks were forged according to the PNP. Ang tanong ngayon, bakit nakalusot? At ang ini-insist palagi ng RCBC, right? Data Bank secrecy law. ay bank secrecy law. Nandito pa yung RCBC para kausapin niyo si Sir, Ms. Gina T. sir, can I? Go ahead po. Sige. Good afternoon po, everyone. And before anything else, not only am I thankful, but I'm grateful to to the chairman, Senator Raffy Tulfo, for making this happen. I didn't know that a family estate issue would turn into a national issue. I'm a very private person. It was not my intention to end up here, but I'm truly grateful to you, Senator. If you would see in the video that they will, I'm not sure if they intend to show it, but when I approached Senator Raffy, he was my last recourse. I was hopeless because it's been 3 years.
I come here as a widowed spouse of my husband. Alam naman po natin ang estate law that when a deceased, if he has an estate, it's divided accordingly to his legitimes, to his legitimate heirs. So ako po bilang his widowed legitimate spouse, and he has 5 children. We were not fortunate to have children. I had miscarriages. So he has 5 children from his first marriage. So he was legally annulled. I didn't know po that, syempre nung my husband died December 16 of 2021. And it's already 2025. And I think it's really, really unfair that up to now, the estate has not been distributed. Again, this is just supposed to be a family issue. But it has become now a national interest because when my husband died, I did not think naman po of doing my due diligence of taking care of the estate because I was grieving. But I didn't know that in the course of my grieving, I didn't know that money transfers were already being made by my stepchildren. And it's a good thing that a month after my husband died, I approached my lawyer in the person of Attorney Howard Calleja. I approached him and he was the one who encouraged me na ayusin na natin to, di ba? Ako naman po, Senator, wala naman akong iniisip na may gagawin ng mga bata. Kasi we're a family supposedly. It's not a perfect family. But when I started doing my due diligence and sending official letters to RCBC and Metrobank, they were not cooperative at the onset. Metrobank, RCBC initially told me they cannot give me and provide the information because of the bank secrecy law. And my argument with them was, what are you keeping the secret from when I'm the legitimate spouse? Similarly, with Metrobank po, I also sent them a letter with the same tone, and they also told me the same. It's a bank secrecy law. As opposed to the stepchildren have full access to all the information of my husband's bank account. In fairness to RCBC, after some prodding, I was able to get hold of information from RCBC po. Kasi initially po, ang RCBC, ang binigay lang nila po sa akin is just a list of his bank accounts. So during the time when RCBC provided me in writing po ang list of bank accounts, the bank account of my husband had, RCBC alone, my husband has 7 peso accounts and $1 account. When RCBC gave me the list, it was just the account numbers, and that was it. Syempre po, as an heir, you need to know the value of the bank account, right? After some time, I was able to get hold from the head office of RCBC a copy of the amounts. When I saw the amount, sir, I'm not sure if it's safe to share, but when I saw the amount, the balance of the 7 peso accounts, 6 figures lang po yun. And hindi po ako naniniwala na 6 figures lang yung balance ng asawa ko. Kasi that means mas marami pa akong pera sa kanya, which is impossible. My husband owns 3 companies in Surigao del Sur. We have 176 employees. So, imposibleng 6 figures lang po yung balance ng account ng asawa ko. From 6 accounts. Of 6 to 6 accounts. So, finally, when I was able to get hold from RCBC of the real amount po, yun nga, hindi po ako makapaniwala. So, they provided me, sir, with the bank transaction history records. And dun ko po nakita, which your office has a copy of, dun ko po nakita that there were transfers being made even after his death and even while my husband nakarata ospital at hindi pa po patay. My husband and I had COVID. My husband died from COVID. We were in the COVID ward. So, obviously, during the pandemic, no one is allowed in the COVID ward. So there is no way for the checks to be signed by my husband kasi COVID pa, naka-intubate pa siya. And nobody is allowed in the COVID ward. And then ang mas masakit po, Senator, as I mentioned to you during your show, was withdrawals were being made after his death. And alam naman po natin ang batas that pag may namatay na po, frozen na po ang mga assets. Pero alam ba nung bangko, ma'am, na Opo, kasi, away na yung husband? yes sir, because they even sent flowers to our house during okay, the so will. alam nila. Opo. Okay. Opo. So, nagtataka po ako po walang access. Sila, hindi lang access yung mga stepchildren, pati fund transfers, which nakalagay naman po sa bank transaction history records. So, dumulog po ako sa programa niya, sir, because I tried, my lawyers tried to do everything that is legally possible, they reach out, tell the children, let's do everything amenable, pero the kids are not cooperative at all. We give credit to the lawyers of the stepchildren, but he's just the bearer of the news. Tagasunod lang naman siya. Ako, I give credit to the Calleja Law Office because they're very proactive. So, And then, meron tayo ditong letter from the PNP stating that ilan sa mga cheque ay forged. Okay. Tanungin natin mamaya sa PNP paano nila patunayan na forged yung mga checks na yan. For the meantime, I would like to talk to RCBC first. Meron mga representative from the RCBC. dito po, sir. Okay. And sino yung unang gustong sumagot po doon sa mga katanungan ni Ms. Gina T?
Good afternoon, Senator. Good afternoon, everyone. Ang una pong tanong ay tungkol po dun sa pagkaalam po ng bangko tungkol sa debt ng client natin, si No, habang nakaratay pa yung kanyang husband sa COVID ward na wala namang pinapayagan kahit na sinong pinaka-close relative, although dalawa silang nakaratay doon, bakit tuloy-tuloy pa rin yung bank transfer, tuloy-tuloy pa yung pagtanggap ng mga cheque na ma-encash? Why did it happen? Senator, good afternoon po. With regards po dun sa mga cheque na pumasok noong sabi ni Ms. T na nakaratay sa si kliyente, is nung pumasok po ito, during that time, hindi naman po namin alam na kung ano katatayuan Hindi nyo alam. ng kliyente. So, kami po ay nagbase lamang doon sa cheque na pumapasok. Right. So, do you have a way na para malaman kung yung signature ba ay forged o hindi? Lahat po ng cheque na pumapasok sa bangko namin ay sinisili po yung mga image at minamatch po yung perma doon sa perma na meron po kami pinangahawakan na ginamit noong nagbukas. Okay. I would like to call the attention of the PNP na nag-issue nitong certification na forged yung mga checks. Identify yourself, Colonel. Yes, sir. Good afternoon, sir. We have the question document examination. Ano unang title niyo po sa PNP at ano po yung expertise niyo? Sir, I am the deputy director for operation, and also with us the person who conducted the examination and the chief of the question documents division, sir. Pero meron bang expert sa inyo nang titingin sa mga signatures? Yes, sir. We have that, sir. And who is that also person? with us, What's his name? Eduardo De Rosario, sir, our document examiner, and also the division chief of question documents, Inyo Pilinit Aguila, sir. So, Okay, hello. Matanong ko lang, anong expertise meron kayo para masabi nyo na kayo ay capable sa pag-examine ng isang signature at madetermina kung yun ba ay forged o hindi? sir, can we turn over the to our question document examiner? Yes po. Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat, particularly po kay Senator. Ako po si Lainit Villapando Aguila, Chief po ng Question Document Examination Division. So, mayroon po kami mga qualification before maging a document examiner. Okay. So, first, our course po is a criminology. So, we are a criminologist, and we have attended some courses regarding the signature identification and examination. And I'm almost more or less 25 years as a document examiner po sa PNP Forensic Group. Sounds good. Okay, so dito sa initial certification at meron kayong nilagay ng mga cheque rito, mga exhibit na sinasabi ninyong forged. So paano po nasabi na forged? Yung mga So, cheque na pinakita sa inyo ni Ms. Gina T. Actually po, the findings that we give to that examination is an indication that the question signatures appearing on the 6 RCBC checks bearing signature of Mr. Alvin O. T. ay indication po that there are indications that they were not written by one and the same person. Indication lang po yung binigay namin kasi photocopies po yung 6 RCBC checks na in-examine namin. Photocopies Opo, sir. na ibinigay ng RCBC kay Ma'am Gina na ipinasa sa inyo. Yes, sir. Okay. So RCBC, bakit photocopy? Bakit hindi cancel check mismo ang pinakita nyo kay Ma'am Gina? Iba dapat may yung cancel check kasi doon makikita talaga mas malinaw yung pirma. Senator, ngayon po kasi ay tayo po ay naka-image-based clearing na simula po noong 2017. So yun pong mga original checks ay hindi na po bumabalik sa bangko na nag-issue nito. Saan pupunta yung cancel check? Ito po ay naiiwan kung saan i-deposit yung cheque. So bakit hindi pwedeng kunin ba yun para ipa-examine natin ulit? Nung pong nalaman namin itong kaso na ito is nung pong sumulat ang inyong tanggapan. Kaya nga, so ipakita nyo yung bagong check para examine ng expert natin sa PNP. Huwag nyo bigyan photocopy para wala na kayong pwede maibutas. So dapat yung expert ninyo, pati expert ng PNP, tingnan natin sino magaling sa inyo. I want the cancel check. Ipapasapin na namin yung cancel check. I-request po natin ito sa bangko kung saan i-deposit yung check. Yes, you must. You're from the main office, right? Opo, sir. Good. Wala ba kayong tinatawag na threshold amount na pag na-reach yung amount na yon, you have to call the depositor kung sa kanya ba itong signature, itong inisyong cheque at kung i-go ba o hindi? Wala? Senator, meron po kaming mga policies and procedures po sa mga ganyan. Kaya nga. So in the case sa account ni Mr. T, ano yung policy niyo o threshold niyo sa cheque na natatanggap niyo from him
na para ini-encash o napasok? Senator, hindi ko po kasi pwedeng ano ang ating palisiyan ng bangko. Okay, sige. Ayaw policy ng bangko. Pero meron kayong policy na gano'n in Meron. place. Nakita by the millions. Okay? Yung isang check, 1 million doon. Meron pa isang check at 16 million. Don't tell me, doon sa 16 million, hindi man lang kayo tumawag kay Mr. T. Para sabihin, Mr. T, itong check 101, ikaw ba namin ito o hindi? Pag sinabi ni Mr. T, ngayon, ilalag nyo ngayon doon sa libro kung sino yung tumawag at anong oras. Yung pagtawag ninyo at anong araw. Your Honor, good afternoon. Ang bangko po ay meron pong may internal policy para gawin po yan. Subalit po, ang dami po ng checking pumapasok sa amin, kailangan po namin mag-decide base po sa mga konsiderasyon at kasama po doon ang... Bullshit! Sorry. No! Ako nga, hindi naman ako ganun kalaki ng pera ko. Pag meron ng check na inisyu ko 10,000, tinatawag ko naman bangko eh. 10,000 lang yung bangko tatawag sa akin. Mr. Tulpo, igugo ba namin itong check number na ito? 10,000 lang. Yung pa kaya 16 million, sabihin mo sa akin kasi ang daming check yung pumapasok. Huwag mo naman ako i-bullshit. Mr. Peralta, huwag ako. That's a lot of money. 16 million we're talking about. We're not talking about 16,000 pesos. 16 million, maalarma ka na. Dapat yung tao ninyo dyan sa bangko, yung manager, tatawag na. Teka muna, totoo ba ito? O baka ninakaw lang itong checking ito at pinorge? O ngayon, may tatawag, sir, o pwede pagtawag sa bahay, o nandiyan ba si Mr. T? Andito, pasa mo telepono, Mr. T. Okay ba itong checking ito? Ikaw ba pumirma ito? Ganun dapat. Pero paano matawagan? Nasa COVID ward nga eh. Senator, with all due respect, ang bangko po ay mayroong mga threshold nga po, sabi ko nga po kanina. Ito po ay sinusunod naman ng bangko. Subalit, Kaya nga kung sinunod, bakit kung tumawag sila dun sa may isang check na worth 16 million, bakit hindi tumawag? may iba pong mga konsiderasyon, Your Honor. Anong konsiderasyon? Tulad po ng anong mga detalye ng nasa cheque, kailan po siya na-issue, kanino po ang payer ng cheque, at kung... Sir, again, another bullshit. Regardless kung anong circumstances, regardless kung anong araw, regardless kung para kanino, etc., etc., pag sinabing you have to make a call because that's a policy dahil sa amount na yan ay malaki o na-reach na yung threshold, you have to make that phone call. Which you did not. Sabi ko sa akin, yung sa akin, 10,000 lang eh. Na sinulat kong cheque, tinatawagan na ako eh. By record po kami, Senator Tulfo, na mayroon po kami mga ginawang pagtawag. Hindi ko lang po ma-confirm yung pinapakita. Hindi, sa lahat ng cheque, tumawag kayo. Sabi ko nga po, Your Honor, hindi po lahat. Then you should have brought that with us today because alam mo, magkakahiring tayo tungkol dito. Then you should have brought it with us. Sabi nila, etong checking ganito, tumawag kami kay Mr. T, ang tumawag si Maria. Etong checking number 2, tumawag kami, ang tumawag si Mario. Dapat meron na kayong ganong klase mga information because you know ahead of time na itong pag-uusapan natin. Kasi susunod, pa-open kita ulit dito, gigisahin kita ng 10 beses. Huwag kayo magsinungaling. Nalusutan kayo rito. Or, like I said in my radio program, I don't think it's a policy of RCBC na manloko ng tao as an institution. Malinis ang RCBC. I don't have any problem with RCBC. Pero meron at meron tao doon sa branch na yun na loko-loko. Na gumawa ng kalokohan. And that's what you have to find out. Huwag nyo na i-cover up. Admit your fault, mag-sorry, and then sibakin yun. Dapat sibakin. Mr. Senator, good afternoon. Yes, sir. We will do the necessary process and the investigation to make sure that if there has been a breach of our policies, we will punish the persons involved. But at this point po, Mr. Senator, we don't have the full information on that. Then you have to investigate because once na nakita nyo sa inyo investigation, talaga nagkamali yung tao, Yes, i-refund, ibalik yung pera. Yes, we will, Senator, we will Thank you. have our own investigation. But the result of the investigation, I cannot preempt at this point. Okay. Ma'am Gina, parang gusto niyo magsalita? Go ahead po, ma'am. Pakiayos nga. Is it correct? Tama. Hello? Can I be heard? Yes, ma'am. Sir, napapailing po ako sa comment ng RCBC. Katulad sinabi niyo, sir, they knew that there was a Senate hearing. They should have done their research. And it's been 3 years, Senator. It's been 3 years. Hindi po ako naging pabaya sa pagsulat ng reminder sa kanila. I've called them repeatedly. I've spoken to the manager in RCBC Tandag. They know yung aking lamentation. Alam nila yung reklamo ko. But it fell on deaf ears. No? Hindi nila ako iniintindi. So, kaya nga dumulo po ako sa inyo because I saw naman the biases were geared towards the stepchildren. Okay. And Because yung isa doon, politiko. yung aki pong nireklamo sa programa nyo, kaya ko po siya, I'm not singling him out. That's why I'm said, ma'am, sorry. Councilor Politiko, po. siguro, exactly. He's a Binibigyan ng councilor pabor po. dahil may connection. Opo. Hindi ko siya sinisingle out because konsehal siya. Because he was the single point of contact when we were still
in speaking terms, siya po ang single point of contact because lima silang magkapatid, ako lang mag-isa. So, sa akin, sir, kasi, if you see the back of the checks, the money were transferred to a certain bank account, which is named Mighty Oaks Corporation. And Mighty Oaks is owned by Councilor Alvin T. and 4 of his siblings. And wala po siyang, 5 lang po sila dyan sa incorporation na yan, wala po yung pangalan ng asawa ko dyan sa bangko na yan na nasa Metrobank kasi kaya hindi ma-frozen yung account na yon kasi wala ang pangalan ng asawa ko dyan sa board of directors. We have SEC papers that we generated and Mighty Oaks is owned by Councilor Alvin T. and the 4 other children. That's where all the money went according to all the transaction history records of RCBC. Katanungan RCBC. Nalaman nyo na passed away na yung husband ni Ma'am Gina. Nagpadala pa pala kayo ng flowers. Okay? Now, after his death, bakit tuloy-tuloy pala yung pag-transfer ng pera out of his account? Senator, sa record po ng aming bangko, ang knowledge of death po ng branch, ng Tandag branch is January 11, kung kailan po si Ma'am Gina ay nagpadala sa amin ng sulat na in-acknowledge po ng branch. Doon po yung date na kami naman po ay nag-act para i-put on hold yung accounts po ni deceased client natin. January 11 na freeze yung account. Yes, Senator. Ma'am Gina? Sir, the bank officers went to my house during the week, aside from sending me flowers. Don't you think po, na pumunta kayo sa bahay, don't you think po na dapat from then on, fini-freeze mo ng accounts? Not appropriate na yan. So, alam niyo na palang patay, pumunta na pala sa bahay sa wake, yung mga alipores niyo dyan sa branch, then automatically kinabukasan, after the visa sa wake, not appropriate. Sila na mismo gumawa ng freeze ng account. Mr. Senator, I'm sorry po. I'm sorry, can I just say? No problem. My husband died December 16. His wake was from December 18 to December 26. Bumisita po ang mga officers December 18 up to December 26. Kasi Yung wake, December 26, dinala po namin, ako at si Councilor, nung kami ay okay pa nung ni Councilor, ako at si Councilor at ang kanyang girlfriend, dinala po namin ang labi ng asawa ko sa Davao to have it cremated. And Davao is 5 hours away from Tandag City. Pero during the wake period, the officers of Tandag City went to our house. Kilala po ang pamilya ng asawa ko. So, posibleng walang may alam na patay ang asawa ko. And just to share with you, Senator, I spoke to, again, sinabi ko sa show nyo, I spoke to BDO again. Tinanong ko sa kanila, kailan nyo i-freeze ang account? May account ba kayo sa BDO, ma'am? Opo, meron Okay. po. And sabi ng BDO, the moment we find out, even if there's no letter yet, we will freeze the account. Automatic. Even without you informing them or telling them. So, because alam na, and kaya nga sabi ng BDO, especially ma'am, kung kilala yung pamilya ng asawa nyo, alam naman ng lahat na namatay siya. He's well loved in our province. So, imposible po na gagamitan ako ng technical ng RCBC na January lang nila. Kasi sir, there were withdrawals up to after his death na, di ba? Merong December 23 withdrawals, merong mid-January withdrawals. So, it's very unfair for RCBC to use technical terms sa akin. Ayan, RCBC. Nasaktan niyo lalo si Ma'am Gina. Ma'am Gina. Sir, do not ever fucking smile. Do not. This is a serious matter. Malungkot siya. Ilang taon na ito. Nagmadalamhati siya. Tapos pangising-ising ka dyan. Heck, don't do that, please. Pasensya na po, Mr. Senator. And pasensya na rin, Madam Gina T. Ito pong mga informasyon ngayon nakakalat po lang namin after we received the invitation from the Senator. No? Sabi ko nga po, Mr. Senator, we will investigate kung talaga bang nagpadala ng flowers, kung talaga bang merong breach in the policy. Because sa sinasabi po ni Ms. Gina, ganun din po ang policy ng RCBC. We put on hold the account once we get the Isa pa, kung meron kayong magandang policy, bakit pinaikot-ikot niyo siya? Bakit hindi niyo siya ini-entertain as an heir? Alam niyo naman na wife siya, magtatanong siya ng mga information tungkol sa account, binibigyan siya ng hard time, at later on, pumayag na lang magbigay ng information, pero bang account lang. I mean, talagang binibigyan siya ng hard time, so para may pinapaboran. Please don't laugh again, ha? Sige, pakisagot mo. Mr. Senator, we will investigate that, as I said. But we have given Mrs. Gina T the information that she rightfully deserves as a surviving spouse. Account number lang binigay niyo. Yun po kasi ang balances, even transaction history po, nabigay po. In fact, kay Mrs. Gina T lang po namin shinare yung information na yun. Is it right, Ma'am Gina? As I mentioned, I give credit naman to RCBC for being helpful, but I had to go to the main office. I had to find a connection to get those records. But the fact remains that the branch office in Tandag they were never cooperative at all.
I wrote letters to them repeatedly. They were never cooperative. It The just branch. Yes po. So again, let me repeat. In fairness, yung main office, cooperative naman daw. After na magpunta sa main office, kasi sinasabi ko, RCBC itself as an institution, okay sila, wala tayong problema doon. Siguro doon sa branch at may mga tao doon sa branch na hindi gumagawa ng tama, hindi ito napafollow ng procedure. Yun dapat imbestigahan, find out, and then pag nakita nyo talaga may problema, may mali, then pagalitan yun, gumawa kayo ng parang isanction yung tao, sibakin kayo ng kanan sa bakit, and then ibalik yung pera na na-withdraw. Gagawin po Especially namin kung- yan, Mr. Senator. Thank you, sir. Gagawin po namin yan. Ma'am Gina. Sir, again, this is after the fact. So, 3 taon na po ang nakakaraan. I've been talking to RCBC since 2022. They know my lamentations. They know my reklamo. Alam nila katakot-takot na email, calls, ginawa ko. Kaya nga dumulog na ako sa inyo because wala namang nangyayari. So, kung sasabihin sa akin ng RCBC ngayon, just because you're in front of them, na they will do their investigation and due diligence, for me, it's water under the bridge. Kailan na naman ito matatapos? Ma'am, continuous to yung ano natin. Hindi naman ako ang ningas ko kundi sa Senado. Yes, sir, Pag I inimpisan trust ko, you. tinatapos ko. Sir, I trust you but I Thank don't you. trust them, sorry. Ay, ma'am. Okay, well, see, nakita nyo, RCBC, nasira yung trust niya sa bangko ninyo. Kasi hindi kayo maagap, hindi kayo mabilis umaksyon. Once na dapat may pumunta sa inyo para magreklamo, umaksyon agad kayo. Ay, 3 years na pala siya pabalik-balik. Ang bagal ng aksyon ninyo, mas pinapaboran nyo pa yung mga anak. Din naman siya bilang isang legal wife. Widowed wife. O sana in-entertain nyo siya. But hindi eh. Pinabalik-balik nyo na, pinagod nyo lang siya. Until na nagsumbong siya rito, hindi pa sana kayo umaksyon, dito hindi ako papayag. Pa-imbestigahan ko kayo. Patatawag ko yung Bangko Sentral ng Pilipinas kung kinakailangan every week mag-hearing tayo rito. Sige, 1 to sawa tayo. At pag nakita ko nagsinungaling kayo, ipapakontempt ko kayo, may kulungan dyan sa baba, sa ilalim. Totoo. Marami na kami napakulong dyan, mga nagsinungaling, pinakontempt namin. Totoo yan, it will happen. Pasensyaan tayo. Now, in Metrobank naman, may issue pa rin kayo sa Metrobank, ma'am, di ba? Nasaan yung Metrobank here? Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Janela Marie Panmilio from Metrobank. Ano pa yung position niyo po sa Metrobank, Ma'am Pandillo? Yes, I am the head of legal. Okay. Go ahead po, Ma'am Gina. Ano yung problema sa Metrobank? Sa Metrobank po, unlike ang RCBC that they were eventually cooperative po, ang Metrobank, they were never cooperative. The most, Never? Yeah po. The most that they gave me was a list of my husband's bank accounts. 5. Yeah. So, we have the documents na 5. They just gave me a list of his bank accounts, but alam naman po natin na common sense na dapat isulat nila pati yung corresponding balance. Diba? So, despite my repeated letters to them, at first, of course, in-approach ko muna yung branch heads ng Tandag City. And ginamitan po nila ako ng bank secrecy law. Even if my lawyers told them otherwise na hindi dapat gamitan, talagang kulang na lang magmakaawa ako sa kanila. So, pinahirapan nila ako. And then eventually, umamin po sila sa akin na they were given instructions by the first and second sons of my late husband, the eldest, Kevin T., and the counselor, Alvin C. T. Jr. They were given apparently instructions po not to release any documents to me or any of my lawyers. Inamin po ng branch head. And sino po yung nag-amin sa inyo? Si, nandun po sa... May pangalan po tayo? Kasi bakit dinay nila eh? Si Harold and si Randy Marinduque. Harold And and Randy. Harold is a branch head and Marinduque is like... Magkapatid po ito, parang apelido? hindi po. Harold Okay. Bonorides. Your staff to, sir, he has the Alright. copy. Ma'am Janela. Sir, can I add? Go ahead po, Ma'am Gina. Because hindi nila ako pinapansin sa Tandag City, I sent a letter to the president of Metrobank. I don't know him, but naglakas loob lang ako. And who's the president of Metrobank? Mr. Fabian D. Fabian? Yeah, D-E-E. D, okay. He's the president. So I went personally to the head office of Metrobank. I didn't know anyone. Pumunta ako, may dala akong letter. It's a good thing that his executive assistant accepted the letter. Ang tono po ng letter ko kay President Fabian D. of Metrobank is seeking his intervention na sana ma-overrule niya yung decision ng Tandag City. Kasi sabi ko, kung nagawa ng RCBC na matulungan ako at mabigyan ako ng peso account o peso value, sana kayo din. Unfortunately po, sir, ang ginawa po ng office ni Mr. Fabian D, they just course me to the customer care service. Alam naman natin na pag na-customer care, wala nang mangyayari dyan. I'm just one of those complainants. And to think, pinag-uusapan natin na ang mga nalipat na pera ay napunta sa bank account na nasa Metrobank. Kasi yung Mighty Oaks Corporation, doon po nilipat lahat yung pera. So, imbis na aksyonan ng tanggapan ni Mr. Fabian D, yung complaint mo, pinasa ka pababa sa customer care. Via email pa. Through email pa. Yun lang. And then may nangyari ba after na ipasa ka sa Ang customer sabi care? ng customer care, we will look into it. Alam ko nang wala na yun. Wala na. There's no point. Metrobank, please. Your Honor, if I may be allowed to address. First of all, I would like to apologize to Ms. Gina T. for the impression that
we seem to be siding with one party. I would like to emphasize, Your Honor, that we, as a bank, have our procedures and we implement and follow this uniformly. In this case, po, Your Honor, we are not siding with any party. It is unfortunate, and we again regret that this incident led to this complaint, no, from Ms. Gina T. But when I do confirm that when we received the letters from her, we replied and we provided the information that we could provide under the law. And what are those information? So we issued a total of 3 letters, Your Honor. No, but what she was asking ay yung mga account numbers and the balance of those accounts, which pinagdamutan niyo sa kanya. Your Honor, I would like to respectfully bring her attention to a certification, a letter dated January 31, 2022, which was in reply to a letter from her. I assume it's her attorney, no, because she was a signatory to the letter, Attorney Peter Neil Trinidad, no. They were asking for a certification. Miss Gina T signed at the bottom, no, and we replied to this and provided the outstanding balances as well, Your Honor. That was in addition to the first certification we provided. So how many accounts were mentioned in response to her letter and 5 accounts, Your Honor. with balances? Yes, Your Honor. Siguro, go ahead. The lawyer can talk. Go ahead. Sir, kayo po magsalita. Pwede ka magsalita. Attorney Samuel Bernardo, lawyer from Ma'am Gina T. Good afternoon, Mr. Chair. I have with me the certification given by Metrobank. It only states here the 5 accounts, the account type, account number, and then the account name. And there's no amount? No amount here. So magkaiba kayo? Your Honor, I am happy to provide counsel with a copy of this letter. It's to a certain Attorney Peter Neil Trinidad. Sir, may I say that Attorney P. N. Trinidad used to be the legal counsel of the children, but he resigned as the counsel. Of the children, not of you. Not of me. So, hindi naman siguro ako dudulog kay Attorney Rafi, kay Senator Rafi sa show nyo kung meron akong documents from Metro. Okay, Ma'am Janela, you're a lawyer. Okay, yung binabanggit mong lawyer, lawyer yun ng kabila na inireklamo nga niya. Your Honor, in the letter, Miss Gina signed also. But were you sure na she was provided a copy or at least to her lawyer? A copy was, hold on, Your Honor, let me just bring out my copy. Was that hard copy letter o email? Hard copy, Your Honor. So pag hard copy, dapat meron siyang receiving signature na na-receive niya, yung letter. Kasi naka-address sa kanya, di ba? Kung talagang naka-address sa kanya, dapat yung, was it through mail or registered mail? So, regular letter, snail mail? Ano yes, ba? Your Honor. So for clarity, the letter was dated January 21. It was written by Attorney Peter Neil Trinidad with the signed conformity of Miss Gina T. and signed also by one of the heirs / attorney in fact, no. We then replied to this letter and sent it to Attorney Peter Neil Trinidad. Okay, kaya nga, yung letter na, okay, maaaring nga, sabihin na natin muna, bago ko tanongin si Ma'am Gina, na nag-confirm siya doon sa request na pinadala sa sulat sa inyo, and in return, nag-reply kayo. Sinasabi niya, hindi siya naka-receive ng reply ninyo. So, ang tanong ko ngayon, ano yung mode of reply ninyo? Sabi mo, hard copy. Paano ba? Snail mail? Ano ba? Yung FedEx? Registered mail? Paano? O may ginamit kayo messenger? May I just confirm for a minute, Mr. Okay. Chairman, on the exact mode Sige po. for accuracy? So, while nag-examine si Ma'am Gina, Sir, would you like to say something? Sir, if I may say, correct po kayo na I may have signed a request letter. But the question is, where is the response of that request letter, which we don't have at all? Kasi kaya tiyatanong ko Yun nga po, po, ma'am. So, baka Kung- maaari ding na-forge. Hindi ko po alam. So dapat yung reply ninyo, yung pagpapadala nyo kasi nireklamo nga niya yung kabila, Ma'am Janela. So natanggap niya ba? Kasi kung natanggap niya yan, hindi na pupunta sa akin. Ba't pa siya mapagod pumunta sa opisina ko, sa programa ko kung natanggap niya yan? Kasi yan naman kailangan niya kaysa pabalik-balik doon sa inyo. So, Attorney Bernardo, say something. Mr. Chair, I would like to add, based on the letter given by Metrobank, dated January 21, 2022, which they replied as to only the account type, account number, and account name. However, following that, on January 26, 2022, January 26, 2022, Miss Gina T. Letter again to Metrobank Tandag, to Mr. Randy Marinduque, to ask the complete full bank history, activity, and transactions.
signed by Miss Gina T herself, but there was no letter reply. This was duly received by Metrobank, and Okay, this so- was copy furnished to our office. Right. So na-receive doon. Kaya nga sabi ko, Ma'am Janela, meron ba kayong ebidensya na na-receive ni Ma'am Gina yung reply ninyo na sinasabi nyo nandun yung account number at nandun yung balance? Check lang po, Your Honor, on the mode on how it was sent. Well, you But should have the done let- that kasi alam mo naman yan ang pag-uusapan natin. So, ba't ngayon pa tayo magpapacheck? Naghahabol tayo ng oras. I apologize, Your Honor, but we do confirm that there was a reply to the lawyer. Sabihin na nga natin may reply. Kaya nga, you're a lawyer. You should know better. Pag nasa korte tayo, baka pinagalitan ka na ni judge. Dapat meron kang way na ma-determine kung yung reply nyo ba ay na-receive niya o hindi. O kung siya ba na-receive. Para makikita natin doon, receive, tapos sign niya. O sinabi yung pinadala sa lawyer. Ngayon, sabi niya, hindi naman niya lawyer yun. Lawyer ng kabila yun. O sabihin natin, for the sake of argument, talaga nag-confirm siya. Okay. That was before na nagkagulo. Nagkagulo-gulo na, kasi bagal yung sagot nyo. Kaya dapat tuwing mag-reply kayo, kung sino nandoon sa letter na nagre-request, pareho, kung dalawang tao, dalawang party, both parties should be sent a copy. And then, you should get a receiving signature from them. That